Magandang umaga kaibigan. Sa bawat tulong mo, bawat suporta, bawat pakikipagtulungan, malalabanan natin ang kriminality sa ating bayan. Kaya ano pang inaantay mo kaibigan? Huwag ka pong mag-alala kung natatakot ka sa ating kapulisan. Lagi natin tandaan, lagi natin isipin, may pulis tayong handang magsakripisyo, handang maglingkod, at isipin mo lagi, hindi lahat ng pulis ay masama. At hindi po natin maiiwasan sa isang samahan na may mararami din naman na may mga mabubuting ginagawa. Kaya kaibigan, huwag natin lahatin ang ating kapulisan. At higit sa lahat, huwag po tayo mawalan ng pagtitiwala at pagsusuporta sa ating kapulisan. Malaking bagay po ang inyong cooperation. Kaya po sa mga taga Quezon City, pag kailangan nyo po ng police assistance, nandyan po ang QCPD. Handang tumugon po sa inyong mga kay pangangailangan na tulong. At lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. Under the leadership of Police Colonel Randy Glenn G. Silvio, Deputy District Director for Administration and the officer in charge, Quezon City Police District, reaffirmed its strong commitment to public service and organizational development through the delivery of health services, recognition of exemplary personnel, and enhancement of logistical capabilities from May 11 to 17, 2025. During the week, QCPD medical teams assisted 348 beneficiaries, including its personnel, their dependents, authorized civilians, and persons under police custody. Services rendered included roving medical support for the 2025 national and local elections, chest x-ray screenings, dental care, Police Station 10 PUPC health monitoring, and pre-medical evaluations for the June 2025 physical fitness test. To boost QCPD moral and personal development, a total of 1,673 certificates of commendation were issued, while 3,237 awards were endorsed to the National Capital Region Police Office. Operational readiness was likewise strengthened through the repair and maintenance of 7 vehicles, reinforcing logistical capabilities across its various units. Our commitment to personnel welfare and operational readiness strengthens our service to the community. Recognizing dedication and maintaining our resources ensures a safer Quezon City for all, said Police Colonel Silvio. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa mga otoridad. Kung sakaling may magpadyag o may kaningalingalang kilos, lumapit agad sa pinakamalapit na pulis o barangay tanod. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may malinaw na signage sa pasukan na nagsasaad ng ordinansa sa pagtanggal ng helmet at face mask. Siguraduhin may CCTV sa ibang pisahan ng mga nakasunan. Sa bago kung kinakailangan, magdalaga ng security guard kung kinakailangan, lalo na sa malalaking negosyo. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at matagatang impormasyon tungkol sa insidente, tulad ng itsura ng suspect, para sa tubig. Ayon sa ordinansa ng Dash-2765, series of 2018 ng Luzon, Quezon, ang lahat ng individual na papasok sa mga convenience store, gasoline station, ilang seconds lang ba ito? at papatuloy sa establishmento ay 30 seconds, 20 seconds. Baka bang picture, Arin? May bago ng buhay, bagong bansa, bagong
galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Sapul sa CCTV camera ang pagtangay ng lalaki sa isang kulay asul na motorsiklo sa isang compound. Doble ingat po para sa mga kapatid natin dyan na may motorsiklo. Lumalaganap na raw kasi ulit ang motor napping. Paano makakaiwas sa motor napping? Gumamit ng lock kapag ito ay ipaparada. Huwag ipaparada sa madilim at liblib na lugar. Gumamit ng alarm system o GPS tracker. Huwag mag-iwan ng importanteng dokumento. Makipag-ugnayan sa otoridad, maging alerto palagi. Parusa sa manghuli. Okay sir, magandang hapon po sir. Dito ako nga pala si Staff Sergeant Red, nakalalas police station sir. Sir, with regarding sa nangyari last sa May 16 sa barangay sir, ano ba yung masasabi po sa agarang pagtugon po ng police station sir? Unang-una po, ako po si DPS ng Bilay Kabaya ng Barangay Pansol. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kapulisan po natin na Station 9 sa pangunguna po ng ating Station Commander na si Sakari and Kapilan sa agarang pagtugon at pag-responde doon sa ating kinukomplain na ako po ay sinugod na hawak sa kutsilyo at ako po humingi ng tulong sa kapulisan natin sa Station 9 para po makuha, madampot at mapakulong itong tao po sumugod sa akin. Salamat mo sir. Sir, maraming salamat po at pagpatuloy nyo. Asahan nyo na patuloy na mabubuti ng aming trabaho. Maraming salamat. Tungo sa pag-unlad at ating itanghal. The Batasan Police Station, under the leadership of Police Lieutenant Colonel Romel C. Avenido, arrested the top 3 most wanted person station level for a case of acts of lasciviousness in relation to RA 7610 by virtue of warrant of arrest on May 20, 2025, 10:30 p.m. at Block 2, Lot 8, Orchid Street, Freedom Park 3, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Magandang hapon po sir, ako po si Pems Balbuena ng Batasan Police Station sa opisina ng Station Community Affairs Development Section sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romel C. Avenido. Sir, pwede po bang malaman ang pangalan niyo po? Frank po, pangalan ko po. Salamat po sir. Sir, pwede po bang makahingi po ng iyong saloobin o opinion po sa kapulisan dahil sa kanilang agarang aksyon na sa wakas ay nahuli na po ang suspect na umabuso po sa anak niyo? Masasabi ko lang po sa kapulisan natin, lalo na po sa Station 6, na magigiting nating mga polis po, ma'am, dyan sa Station 6. Mabilis po sila mabilis po nilang nahuli ang ating suspect po na nagtago. Kaya sa mga makikisikat at mga masisipag natin polis, saludo po ko sa inyo sa mga accomplish niyo po. Maraming salamat po sir sa inyong magandang mensahe at sana po ay mag-ingat po tayo palagi, no? Marami rin po salamat po sa inyo, ma'am, sa pagtulong sa amin ng mga kausa. Marami po salamat sa inyo. Yun lang po. The Batasan Police Station, under the leadership of Police Lieutenant Colonel Romel C. Avenido,
arrested the top 4 most wanted person station level for a case of acts of lasciviousness in relation to RA 7610 by virtue of warrant of arrest. Magandang hapon po ma'am, ako po si Pems Balbuena ng Batasan Police Station sa opisina ng Station Community Affairs Development Section sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romel C. Avenido. Ma'am, pwede bang banggitin po ninyo kung ano pong pangalan niyo? Ako po si Okay po, maraming salamat po ma'am. Ma'am, kami po ay naparito para sana po hingan kayo ng opinion o saloobin na sa wakas ay nahuli na po ang suspect na umabuso sa anak niyo. Okay lang po ba ma'am? Maraming salamat po sa buong kapulisan po ng Station 6 na sa paghuli po or pag-akit sa suspect na nang-abuso po sa aking anak. Maraming salamat po at malaking tulong po sa aming pamilya na nakuha po namin yung stisya na gusto namin na madakip siya para matigil na rin po yung pang-abuso. Hindi lang po sa amin, hindi lang po sa anak ko, kundi sa ibang bata pa na maaaring mabiktima pa niya. Okay po, maraming salamat po ma'am sa binigay niyong oras at sana po mag-ingat po tayo lagi.